Kailangan galingan kong pagpapanggap. Bulong ni Marco Valderrama sa sarili. Naka-shades at nakayuko siya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Nakasuot din siya ng face mask at cap para siguradong hindi siya makilala ng fiancé niyang si Sheila. Hoy driver, bilisan mo. Kanina pa ako naghihintay. At siguraduhin mong hindi ka titingin-tingin sa salamin habang kausap ko mga kaibigan ko. Pasigaw na sabi ng mata pobre at gold digger na si Sheila. Opo, Ma'am Sheila. Saan po ang punta natin? Mahina ang boses niya at pilit iniiba ang timbre. Sa kondo ni Anton sa 31st Street. Hindi ba't naibigay ko ng address sa'yo? Huwag ka nga tatanga-tanga. At tandaan mo, kahit anong makita mo, manahimik ka kung gusto mong sumweldo. Ayoko sa mga tauhang pakialamero chismoso. Opo, Ma'am. Magalang na sabi ng binata, perong totoo ay pigil na siyang sumagot. Mahal niya si Sheila at handa na siyang pakasalan ito at masakit sa kanya na niloloko siya nito. Good! Hindi alam ni Sheila na ang fiancé niyang bilyonaryo ang mismong nasa likod ng manibela. Nahuli ni Markong lahat ng tawag at pakikipaglandian ni Sheila sa isang lalaki kaya nagpa siya siyang hulihin ito sa akto. Nang makarating sila sa tapat ng kondo, nando na sa drop-off area si Anton. Bumaba si Sheila sa kotse. Sinalubong ito ni Anton. Nagyakap ang dalawa at naghalikan pa. Doon na bumaba si Marco mula sa kotse at tinanggal ang kanyang disguise. Oh, Marco? Anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw nag-drive sa akin? Bakit ka nagpanggap? Para makita ko kung gaano ka kawalang hiya, Sheila. Minahal kita. Ibinigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Lahat ng oras ko ibinigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo ibinili ko. Teka lang, Marco. Pag-usapan natin to. Magpapaliwanag ako. I can explain. Paliwanag? Anong paliwanag mo sa ginagawa mo? Huli ka na sa akto, Sheila. Fine. Fine. Kung ayaw mo, edi wag. Akala mo naman kung sino ka. Napaka-boring mo naman. You're no fun. Puro ka work. Ibinibigay mo nga ang lahat ng gusto ko, pero wala tayong connection. Wala kang lalim. I was saving for our future. Gusto ko lamang maging maayos sa magiging buhay natin at ang mga magiging anak natin. Pero sa tingin ko'y baliwala ang lahat. You're not worth it. Sinayang mo lang lahat, Sheila. Fine. Bahala ka. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi kita pipilitin. Hindi ka naman kawalan. Boring ka at killjoy. Iritang sabi nito. Humawak si Sheila sa kamay ni Anton at sabay silang pumasok sa gusali. Nakangisi pa si Anton na parabang nakakaloko. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Marco. Masakit para sa kanyang nadiskubre niya. Malapit na sana silang ikasal ni Sheila. Inakala niya na bubuo na sila ng pamilya nila. Dahil sa tindi ng sama ng loob ay dumiretso siya sa isang bar at naglasing. Bigyan mo ako ng alak. Bilisan mo. Utos niya sa bartender na parabang uhaw na uhaw siya. Binigyan naman agad siya ng alak. Sunod-sunod ang pag-order niya ng alak at talaga namang malalim ang kanyang iniisip. Maya-maya pa'y naramdaman niyang kailangan niya ng makakausap kaya tinawagan niyang kanyang kaibigan. Nasaan ka ba? Nandito ako sa Klotz Bar. Puntahan mo ako, tuminom tayo. My treat. Ani Marco sa telepono. Kausap niya ang best friend na si Jake. Patapos na ang late night meeting ko with a potential client. Susubukan kong sumunod dyan. Sabi naman ito. Fine. Alam ko ang importante yan. Tipid na sagot niya. Pinatay ni Marco ang tawag tsaka huminga ng malalim. Napakalungkot naman. Niloko na nga ako ni Sheila. Wala man lamang akong karamay dito. Nagpatuloy siya sa pag-inom pero maya-maya lang ay nakarinig siya ng isang boses ng babae na halatang lasing na din. Excuse me po sir, baka pwede niyo akong i-order ng alak. Sabi ng dalaga. Bakit naman kita i-order ng alak? Wala ka bang pambayad? Sarkastikong tanong ng binata. Hindi naman. Ayaw na kasi nila akong bigyan. Lasing na daw kasi ako. Yung kaibigan ko kasing nanlibre at nagsama sa akin dito eh. Biglang nawala. Umalis na yata at iniwan ako. May pambayad naman ako.
I-order mo lang ako. Gusto ko pang uminom. Paliwanag niya. Baka hindi mo na kaya. Kaya ko pa. Sige na, please. Fine. Basta hindi ko kasalanan kapag nalasing ka, ha? Oo naman. At may pangbayad naman ako kahit papaano. Never mind. I'll take care of it. Si Marco nga ang umorder ng mga alak nila at nag-inuman silang dalawa. Nagkwentuhan at nagtawanan hanggang sa madaling araw. Ang weird, ah. Sigurado ka bang hindi tayo magkakilala dati? Tanong ng binata. Sa gwapo mong yan, siguradong maalala ko kung nagkita na tayo dati. Sagot naman ni Elena. Ang gaan kasi ng loob ko sa'yo. Parang matagal na tayong magkakilala. Parang kahit ano'y kaya kong sabihin sa'yo. Paliwanag ni Marco. Baka nasasabi mo lang yan dahil emosyonal ka sa ginawa ng fiancé mo. Hayaan mo na siya. Sigurado kung may nakalaan para sa'yo. Yung taong mamahalin ka at hindi ka sasaktan. Ani Elena. Ngumiti si Marco. May kung anong humaplos sa kanyang puso. Sana nga. Nagpatuloy sila sa pag-iinuman pero naramdaman ni Marco na lasing na siya kaya nagdesisyon na siyang umuwi. Uuwi na ako. Kaya mo bang umuwi? Oo naman. Naglakad silang dalawa palabas ng bar. I had fun. And it was nice to meet you, Elena. It's nice to meet you din. Sagot ni Elena pero bigla naman siyang nahimatay at bumagsak sa sahig dala ng matinding kalasingan. Hey, are you okay? Tarantang tanong ni Marco. Hindi gumalaw ang babae kaya napagdesisyonan niyang dalhin ito sa kanyang condo unit. Ang totoo, sa mansyon ng magulang niya nakatira si Marco at umuuwi lamang siya sa condo kapag ganitong ginagabi ng gimmick o kapag kasama niya si Sheila. Hindi pa nga niya natatanggal man lamang ang mga larawan ni Sheila doon. Pagdating sa condo building ay muli niyang binuhat ang dalaga papunta sa kanyang unit. Oh my gosh, ang bigat naman ng babaeng to. Bulong ni Marco sa sarili. Dahan-dahang inihiga ni Marco si Elena sa kanyang kama. Amoy alak silang dalawa at umiikot na din ang kanyang paningin. Dumilat si Elena at tila nahimasmasan ng konti. Nasaan tayo? Mahinang tanong nito. Isinama kita dito sa kondo ko. Naimatay ka kasi kanina sa sobrang kalasingan. Hindi ko naman alam kung saan kita pwedeng ihatid. Salamat naman. Pasensya na din sa abala. Bakit ba ang bigat mo? Pero sa totoo lang, maganda mo rin pala sa malapitan. Salamat. Ikaw din. Ang bait mo. Hindi mo ako pinabayaan. Hahawakan sana ni Marco ang kumot para takpan ng dalaga pero bigla siyang hinila ni Elena palapit dito. Sa gitna ng kalasingan at sakit na nararamdaman ni Marco dahil sa pagtataksil ni Sheila, nakita niya kay Elena ang init na matagal na niyang hinahanap. Dito ka lang. Ayokong mag-isa. Hindi ako aalis. Pangako. Doon ay tuluyan silang tinangay ng emosyon at init ng gabi. Isang gabing naging takas ni Marco mula sa masakit na katotohanan. Kinaumagahan, nagising si Marco na masakit ang ulo. Pagtingin niya sa tabi niya, wala na si Elena. May naiwan lang na maikling sulat sa table. Salamat sa pagpapatuloy sa akin. Pasensya na sa nangyari, lasing lang tayo. Hindi na ako magpapakita sa iyo para hindi ka na mailang. Salamat muli. Umalis na siya. Hindi ko man lang nakuha ang number niya. Pero parang hindi rin naman ata siya interesado sa akin. May nangyari sa amin pero hindi naman siya interesadong makita ako muli. Bulong ni Marco sa sarili. Nakaramdam siya ng panghihinayang dahil magaan ang loob niya sa dalaga at gusto sana niyang mas makilala pa ito. Matapos ang gabi ng pakikipag one night stand kay Elena ay bumalik si Marco sa kanilang mansyon. Hindi pa din niya makalimutan si Elena. Baka may paraan pa para makita ko siyang muli. Baka kaya ko siyang hanapin. Bulong niya sa sarili habang nakaupo at nakatingin sa kawalan sa loob ng kanyang home office. Naputol ang kanyang agam-agam nang kumatok at pumasok ang kanyang cook na si Ramon. Sir, nandito pong bagong aplikante nating kasambahay. Ang huling bilin niyo po ay kayong mag-i-interview. Oo. Nagkaproblema tayo sa huli nating kasambahay kaya gusto kong ako mismong mag-interview sa kapalit nun. Papasukin mo na dito ang aplikante at dito ko na siya kakausapin.
Magandang umaga po, sir. Teka, Marco? Ikaw yung sa bar? Gulat na tanong ni Elena. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya akalaing makikita niyang muli ang lalaking nakasama sa isang magdamag. Elena? Hindi ko akalain na magkikita tayong muli. Wait, ikaw ang aplikanteng gustong mag-apply bilang kasambahay? Oo. Kailangan ko kasi ng trabaho. Parang nabanggit mo nga yan nung gabing umiinom tayo sa bar. Pero hindi ko akalaing papasok ka bilang isang kasambahay. Seryoso ka ba? Gulat na tanong ng binata pero hindi maitatanggi na masaya ang puso niya na makitang babaeng hindi mawala sa isip niya. Kailangan ko po ng trabaho, sir. Hindi ko po alam na bilyonaryo pala kayo at itong bahay niyo. Akala ko simpleng tao lang kayo na mahilig sa bar. Kung hindi niyo po ako tatanggapin sa trabaho, maintindihan ko naman ho. Medyo awkward nga naman kung magiging katulong mong babaeng. Hindi na naituloy ni Elena ang sinasabi dahil humirit na si Marco. Dito ka lang. Wala namang problema kung magiging empleyado kita. Isa pa, mukhang itinadhana talaga na makita tayong muli. Ikaw, ayos lang ba sa'yo na maging amo mo ako? Wala naman hong problema sa akin, sir. Kailangan ko din kasi ng trabaho. Nagkasakit kasi ang lolo ko sa probinsya at ako lang maaaring makatulong sa kanya. Ganun ba? Ang bait mo naman. Ang lolo ko na hong nag-alaga sa akin simula pagkabata kaya ngayon hong siya naman ang may kailangan sa akin ay gusto kong ako naman ang tutulong sa kanya. Kapag may tutulong ako, sabihin mo lang. Salamat po, sir, pero sapat na ho sa akin kung mabibigyan niyo ako ng pagkakataon sa trabaho na to. You're hired, Elena. Wow, talaga po, sir? Maraming salamat po. Kung okay lang pong tanungin, sir, magkano ho bang sweldo ko? 20,000 pesos per month. At may benefits ka din tulad ng pag-ibig, SSS at PhilHealth. Namilog ang mga mata ni Elena. 20,000 pesos? Para sa pagiging kasambahay? Ayaw mo ba? Pwede ko namang babaan kung ayaw mo sa mataas sa sweldo. Biro ni Marco. Syempre gusto ko po. Nagulat lang po ako. Malaking tulong yan para sa lolo ko. Nakangiting sabi ni Elena. Matapos ang kanilang pag-uusap ay inutusan ni Marco si Elena na dalhan siya ng kape sa kanyang home office. Halatang nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang inilalapag ang tasa. Sir, heto na po ang kape niyo. Pasensya na po kung nailang kayo sa presensya ko. Elena, tungkol dun sa nangyari sa kondo. Kalimutan na natin yun kung yun ang gusto mo. Pero huwag kang matakot sa akin. Hindi ako nangangain. Mahirap lang po kasi, sir. Nakakahiya po na ang huli nating pagkikita ay ganun. Tapos ngayon, amo ko na kayo. Tingnan mo ko, Elena. Pareho tayong sugatan nun. Wala namang pilitang nangyari nun. Pareho din nating ginusto kaya wala naman akong nakikitang problema. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang kanilang pagsasama bilang kasambahay at amo. Isang gabi, naghahanda si Elena ng merienda ni Marco nang biglang mapaso siya sa mainit na takore. Napasigaw ang dalaga kaya agad na tumakbo si Marco sa kusina. Elena, ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Wala po to, sir. Napaso lang po ako. Sandali lang po. Agad na hinila ni Marco ang kamay ni Elena at inilagay ito sa ilalim ng tumatakbong tubig sa lababo. Sobrang lapit ng kanilang mga katawan, dahilan para maramdaman ni Elena ang bilis ng tibok ng puso ng binata. May kung anong kumurot sa puso ni Elena. Mag-iingat ka kasi. Ayokong nasasaktan ka sa pamamahay ko. Salamat po, sir. Pero kaya ko naman po. Tumigil ka. Ako nang tatapos nito. Maupo ka na lang dun. Ala, sure ka po? Oo nga, kaya ko to. Habang naglalakad palayo ay hindi mapigil ni Elena ang mapangiti. Napakabait ni Marco sa kanya sa kabila ng pagiging bilyonaryo nito ay hindi ito mapagmataas. Hindi niya maisip kung paano ito kinayang lokohin ng dating fiancé. Sa araw-araw na magkasama sila ay naging malapit sila.
Isang gabi, nakita ni Marco si Elena nakaupo sa garden swing. Tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa mga bituin. Tumabi ang binata sa kanya. Hindi ka pa ba inaantok? O baka naman naiisip mo pa rin ang gabing yon? Pilyong tanong nito. Hindi naman po maiwasan, sir. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit sa dinami-rami ng tao, kayo pong nakatagpo ko sa bar. Ang laki-laki ng mundo tapos nagkita na naman tayo dito. Siguro dahil kailangan ko ng totoong tao sa tabi ko. Alam mo, sa dami ng pera ko, puro plastic ang nakapaligid sa akin. Ikaw lang nakita kong walang pakialam kung sino ako ng gabi na yun. Kasi po, ang mahalaga sa akin ay ang puso ng tao, hindi ang laman ng bulsa niya. Akala ko nga po noon pareho tayong sawi sa buhay. Sa buhay pag-ibig ka lang pala sawi. Sawi naman talaga ako, Elena. Pero dahil nandito ka, parang nababawasan ang bigat. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena at sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang dalaga. Nagkatinginan sila ng matagal. Ramdam ang kislap na higit pa sa pagiging amot katulong. Nang bitawan ni Marco ang kamay ng dalaga, ay napansin niya na namumula mga pisngi nito. Are you okay? Tanong ni Marco. Okay lang ho. Nakakailang lang ho kasi na hinahawakan yung kamay ko. Baka nagiging panakipbutas ako sa fiancé niyo. Paliwanag niya. Hindi ka pa nakipbutas. Matagal na kaming tapos ni Sheila at hindi ko na siya pag-aaksayahan ng oras ko. Ikaw ang gusto ko makasama, Elena. At sana ganun ka din. Madamdaming sabi ni Marco. Gusto din naman kitang makasama pero hindi magiging madali ang lahat. Kung sakali mang maging tayo nga. Napakayaman mo at ako naman ay sadlak sa kahirapan. Sigurado kong madaming tututol sa magiging relasyon natin. Sagot naman ng dalaga. Kung talagang mahal natin ang isa't isa, paglalaban natin ang ating pagmamahalan. Ani Marco. Pag-iisipan ko, Marco. Pasensya ka na kung hindi ako basta-basta makapagdesisyon. Nehiyang sabi ng dalaga. Naintindihan ko. Handa naman akong maghintay. You're worth the wait. Sabi pa ni Marco. Naging pursigido naman ang paniligaw ni Marco. Pinakita niya na malinis ang intensyon niya. Ipinakita niya na talagang mahal niya ito. Nasa loob sila ng home office ni Marco nang seryosong kinausap ng binata si Elena. Elena, ayoko nang magpanggap na amo mo lang ako. Alam nating dalawa na may namamagitan sa atin simula pa nung gabing yon. Alam kong sinabi mo nung nakaraan na hindi ka pa makakasagot pero nangihinayang lang kasi ako sa mga panahong pwede na sana tayong magsama. Bakit pa nga ba natin patatagalin gayong mahal naman natin ang isa't isa? Pero sir, bilyonaryo kayo. Isang hamak na kasambahay lang ako sa bahay niyo. Ano na lang sasabihin ng mga magulang niyo? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Paninindigan kita. Hindi ko hahayaang mawala ka pa ulit pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sigurado ba kayo? Baka bugso lang to ng damdamin niyo dahil kakahiwalay niyo lang kay Sheila. Hindi to dahil kay Sheila. Sa'yo ko naramdaman na katahimikan na hindi ko nahanap sa kanya. Tayo na, Elena. Wala nang bawian. Sige Marco, magtitiwala ako sa'yo. Mula noon, naging mas malapit ang dalawa. Kahit kasambahay pa rin ang turing ng ibang staff kay Elena, lihim silang magkasama ni Marco sa tuwing walang nakatingin. Handa naman ang binata na ipaalam ang kanilang relasyon sa lahat ng tao, pero si Elena ang tumatanggi. Isang araw ay naging makulit at malambing si Marco sa dalaga. Nakatalikod ito at bigla itong niyakap ni Marco ng mahigpit. Marco, bitawan mo nga ako. Baka may makakita sa atin. Nakakahiya. Saway ng dalaga habang nagpupunas ng lamesa. Kabado si Elena pero kinikilig din naman siya. Hayaan mo sila. Bahay ko naman to. Tsaka girlfriend na kita. 'Di ba? Dapat masanay ka na. Kahit na, trabaho pa rin ang pinunta ko rito. Mamaya, isipin nila ginagamit lang kita. Sabi ni Elena at lumayo ito kay Marco. Hindi ko iisipin yan. Halika nga rito. Payakap lang.
Napangiti na lang si Elena at hinayaan ng binata na yakapin siya mula sa likod. Ramdam na ramdam nila ang saya. Teka, tikman mo nga tong nilaga kung ayos ng timpla. Kumuha si Marco ng kutsara, humigop ng sabaw pero sa halip na sumagot ay hinalikan niya si Elena sa pisngi. Mas matamis pa sa nilagang halik ko. Ay nako, bilyonaryo ka ba talaga? Bakit parang kanto boy ka kung bumanat? Sagot ni Elena na hindi mapigilan ang pagngiti. Hindi ko iniisip yan. Walang kaso kung bilyonaryo ako. Hindi mahalaga sa akin kung anong estado ko. Hindi ko naman iniisip na iba ako sa mga tao, lalo na sa mga tauhan ko. Alam ko, kaya naman nabiyag mong puso ko. Ani Elena. Ang sarap naman pakinggan yan. Kaya masaya ako tuwing kasama kita. Na-appreciate mo ang mga ginagawa ko. Sambit ng binata. Pagkatapos kumain, dinala ni Marco si Elena sa rooftop ng mansyon kung saan may nakahandang telescope at 2 baso ng wine. Anong meron dito? Gulat na tanong ni Elena habang iginagalang paningin sa paligid. Dito ako pumupunta kapag stress ako sa trabaho. Pero ngayon gusto ko nandito ka. Dali ko ang pahinga ko. Nagiging payapang puso ko kapag kasama kita. Hindi ko may paliwanag pero nalilimutan ko ang mga problema ko kapag nandyan ka. Salamat Marco. Alam mo, hanggang ngayon parang panaginip lang na itong lalaking nakilala ko sa bar na mukhang sobrang broken-hearted. Siya palang may-ari ng halos kalahati ng lungsod na to. At hindi ko naisip na ikaw palang magpapasaya sa puso ko. At ang babaeng sumalba sa akin nung gabing yun, siya na palang pakakasalan ko. Aba, kasal agad? Ang bilis mo naman yata. Halakhak ni Elena. Hinawakan ni Marco ang mukha ni Elena at pinagdikit ang kanilang mga noo. Hindi ako nagmamadali. Pero gusto ko malaman mo na seryoso ko sa atin. Paninindigan ko ang lahat, Elena. Mula sa kondo hanggang dito sa mansyon. Sapat na sa akin na nandito ka, Marco. Huwag mo lang akong lolokohin gaya ng ginawa ni Sheila. Hindi. Nakita ko na ang pagkakaiba ng ginto sa tanso. At ikaw ang pinakamahalagang hiyas na nahanap ko. Bukas ay may formal date tayo, ha? Handa ka bang makita ako ng mga taong kasama ka in public? Baka malaman nila na isang kasambahay lamang ang nobya mo. Mapapahiya ka. Saad ni Elena. Proud ako sa'yo at magiging masaya ako kung makikita akong kasama ka in public. Sagot naman ni Marco. Kinagabihan nga, sinundo ni Marco si Elena sa quarters nito sa mansyon. Nakasuot ang dalaga ng isang simpleng asul na dress na binili ni Marco para sa kanya. Kahit simple, litaw na litaw ang natural na ganda ng dalaga. Napakaganda mo, Elena. Bagay na bagay sa'yo ang kulay na yan. Salamat, Marco. Pero sigurado ka ba rito? Nakakahiya naman. Baka sabihin ng mga tao doon, naliligaw ako. Hayaan mo sila. Ang mahalaga kasama kita. Handa ka na ba? Handa na. Basta, huwag mo kong iwan doon ha. Hindi kita iiwan. Pangako. Dinala ni Marco si Elena sa isang eksklusibong French restaurant sa Makati. Pagpasok pa lamang nila, ramdam na ni Elena ang mga tingin ng ibang parokyano. Ang mga kababaihang nakasuot ng mamahaling alahas at mga lalaking nakasuit ay tila sinusuri yung bawat galaw niya. Nakakahiya naman, Marco. Alatang hindi ako nababagi sa lugar na to. Umalis na lang kaya tayo. Pag-aalangan ni Elena. Hindi totoo yan. Ang totoo, sa paningin ko ay ikaw ang pinakamagandang dilag sa buong restaurant na to. Saad naman ni Marco. Ngumiti lang ng matamis si Elena pero hindi pa din nawala ang pagkailang niya. Nang maupo na sila, isang grupo ng matatandang babae sa kabilang lamesang nagsimulang magbulungan, sapat na para marinig nila. Pinagchichismisan ng 2 babae si Marco dahil sa suot at kilos ng kasama nitong babae. Grabe naman ang mga matatandang to. Halatang akong pinag-uusapan. Wala ba silang sariling mga problema at ako pang pinupuntirya? Mahinang bulong ni Elena sa sarili. Pinunan nila ang sapatos nito na tila galing lang daw sa bangketa at minaliit ang itsura nito na mukhang katulong lang dahil sa kasuotan nito na halatang mura lang ang dating.
Nadagdagan pa ang kanilang panghuhusga nang mapansin nilang hindi man lang daw marunong humawak ng baso ng wine si Elena. Napayuko si Elena. Ramdam niya ang pamumula na kanyang mga pisngi sa hiya. Gusto na niyang magpalamon sa lupa. Marco, baka pwedeng sa fast food na lang tayo. Nakakahiya. Pinagtitinginan nila ako. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata na kanina ay malambot, ngayon ay nag-aapoy na sa galit habang nakatingin sa kabilang lamesa. Huwag kang titingin sa kanila, Elena. Tumingin ka sa akin. Wala silang karapatang ipahiya ka. Tumayo si Marco at hinarap ang mga babaeng nagchichismisan. Agad na tumahimik ang paligid nang mapansin ang seryosong aura ng bilyonaryo. Excuse me, ladies. May problema ba kayo sa kasama ko? Agad na nagpalusot ang unang babae nang mapansin sila ni Marco. Todo kaila sila at sinabing wala naman silang masamang pinag-uusapan. Binigyan na lang niya ng ibang kahulugan ang kanilang mga sinabi sa pamamagitan ng pagpuri na napakasimple lang daw ng kasama ng lalaki para sa isang taong katulad nito. Simple. Ang tawag ko sa kanya ay totoo. At para malaman nyo, ang babaeng minamatan nyo ay ang babaeng nobya ko. Siya ang pinaka-importanting tao sa lamesang ito ngayon. Nagbulungan ng mga tao sa restaurant. Hindi nila akalain na ang isang Marco Valderrama ay papatol para sa isang simpleng babae. At kung hindi nyo kayang rumispeto sa bisita ko, baka mas mabuting kayong umalis. I own this building. And I can easily have you blacklisted from every establishment here. Nanahimik ang mga babae at agad na umiwas ng tingin. Muling naupo si Marco at hinarap si Elena na mangiyak-ngiyak na sa emosyon. Bakit mo ginawa yun? Baka mapahiya ka rin dahil sa akin. Pag-uusapan ka lang ng mga tao. Sana hinayaan mo na lang sila. Kaya ko namang magtiis. Elena, makinig ka. Kahit sino pang humarap sa atin, hindi ko hayaan na maliitin ka nila. Masigit ka sa kanila dahil may mabuti kang puso. Yan ang dahilan kung bakit kita niligawan. Salamat, Marco. Ngayon lang may nagtanggol sa akin ng ganito. Simula ngayon, hindi mo na kailangan tiisin ang panghahamak ng mga tao. Ipagtatanggol kita sa kanilang lahat. Wala nang pwedeng umapis sa'yo. Ani Marco. Salamat, Marco. Mahinang sabi ni Elena. Para maibsan ang tensyon, nag-order si Marco ng paboritong dessert ni Elena. Habang kumakain, unti-unting gumaan ang loob ng dalaga. Alam mo, nung nagpanggap akong driver, doon ko natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa suot o sa perang nasa bangko. Nakita ko kay Sheila na kahit gaano kayaman ng isang tao, kung bulok ang ugali, wala ring kwenta. Kaya pala ganun na lang ang pagsubok mo sa kanya? Oo. Pero sa'yo, hindi ko kailangang magpanggap. Gusto ko makita mo ang totoong ako. At gusto ko makilalang totoong ikaw. Kaya please, wag mo nang isipin ang sinasabi nila. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae sa loob ng kwartong to. Hinalikan ni Marco ang dulo ng mga daliri ni Elena. Ramdam ni Elena ang sinseridad sa bawat salitang binitawan ng binata. Seryoso ka ba talaga sa akin, Marco? Paano kung maging hadlang ang katayuan natin sa buhay? Gagawa tayo ng sarili nating mundo, Elena. Isang mundo kung saan pantay tayong dalawa. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa'yo. Sige Marco, pagbibigyan kita. Pero baka pwedeng sa susunod, sa tabi na lang tayo ng kalsada kumain ng fishball. Mas komportable ako dun eh. Natawa ng malakas si Marco, isang tunay at masayang tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kahit saan pa yan, basta ikaw ang kasama ko. Yun ang pinakamagandang date para sa akin. Nagpatuloy ang kanilang gabi na puno ng tawanan at matatamis na tinginan. Hindi alintana ang mga mapanghusgang mata sa paligid. Doon napatunayan ni Elena na ang bilyonaryong si Marco ay hindi lang basta mayaman, kundi may paninindigan at tunay na pagmamahal. Kinabukasan, may iniabot na maliit na box si Marco kay Elena habang nagkakape sila. Ano to? Birthday ko ba? Gulat na tanong ng dalaga. Namimilog ang mga mata nito habang nakatitig kay Marco. Buksan mo. Ayokong makita kang naka-uniforme lang lagi. Gusto ko isuot mo yan kapag lumalabas tayo para lalo kang gumanda.
Pagbukas ni Elena, isang simpleng gintong kwintas na may pendant ng letrang E ang nandoon. Lumiwanag ang mukha niya sa sobrang pag-appreciate na naisip siyang bigyan ni Marco ng ganoong regalo. Ang ganda! Pero masyadong mahal to, Marco. Parang hindi ko to matatanggap. Pag-aalinlangan ni Elena. Malit na bagay lang yan kumpara sa binigay mong saya sa akin. Isusuot ko sa'yo, ha? Sa sobrang tuwa ay naging emosyonal si Elena. Hindi na ito makapagsalita at tumango na lamang ito. Dahan-dahang isinuot ni Marco ang kwintas. Ramdam ni Elena ang pag-iingat ng binata. Isang patunay na hindi lang ito basta pananagutan, kundi tunay na pagmamahal. Sa kabila ng estado nito sa buhay ay halatang may respeto ito sa nobya. Ang ganda talaga. Bulalas ni Elena nang humarap ito sa salamin. Mas maganda ka. Nakangising sabi ni Marco. Naku bolero ka talaga. Halakak ni Elena. Hindi ako bolero. Totoo yan. Ganyan kita kamahal, Elena. Depensa ng binata. Salamat sa pagmamahal mo, Marco. Pangako na mamahalin at iingatan din kita palagi. Emosyonal na sabi ng dalaga. Isang gabi naman, katatapos lang ng ulan kaya sariwang amoy ng paligid. Dahil tulog na ang karamihan sa mga tauhan sa mansyon, naisipan ni Marco na sorpresahin si Elena. Naglatag siya ng kumot sa damuhan sa likod ng garden, malayo sa mga ilaw ng bahay. Marco, ano naman tong pakulo mo? Baka may makakita sa atin dito. Isipin nila kung ano nang ginagawa natin. Hayaan mo sila, Elena. Gusto ko lang maranasan ng picnic kasama ka. Tingnan mo, nagpa-deliver pa ako ng paborito mong isaw at barbecue. Napangiti si Elena nang makitang mga pagkaing kanto na nakalagay sa mga mamahaling plato ng mansyon. Nakakatawa ka talaga. Bilyonaryo ka pero isaw ang pinapakain mo sa akin sa ganitong oras. Bakit? Mas masarap naman to kaysa sa mga steak sa restaurant na kinakain natin nun, di ba? Tsaka itong nagpapaalala sa akin nung gabing nagpanggap akong driver at nakilala kita. Naupong dalawa sa kumot. Kumuha si Marco ng isang stick ng barbecue at isinubo ito kay Elena. Ayan, masarap ba? Sabi sa'yo best barbecue in town yan. Salamat, Marco. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na heto tayo, magkasama. Akala ko talaga nung una, panandalian lang ang lahat. Hindi kita bibitawan, Elena. Alam mo ba na sa lahat ng naging ex ko, ikaw lang nakapagpatawa sa akin ng ganito. Yung walang halong plastic, yung totoong ikaw. Sus, totoo ba yan? Pabirong irap ni Elena. Oo naman, pecs man. Halakak ni Marco. Inihiga ni Marco ang kanyang ulo sa kandungan ni Elena habang nakatingin sa mga bituin. Hinaplos naman ni Elena ang buhok ng binata, isang gawin na naging paborito na nilang dalawa. Elena, balang araw aalis tayo rito. Magtatayo tayo ng munti nating bahay, yung malayo sa ingay ng negosyo, yung old school. Doon natin palalakihin ang mga magiging baby natin. Kahit saan naman, Marco. Basta kasama kita. Hindi ko naman kailangan ng mansyon. Sapat na sa akin ang maliit na bahay na puno ng pagmamahal. Pero teka, baby na agad ang nasa isip mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Elena. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. At gusto ko rin magkaroon tayo ng baby in the future. Sana wag kang magbago, Marco. Kahit na bumalik pa si Sheila o kahit sinong babaeng mas bagay sa katayuan mo. Biglang bumangon si Marco at hinawakan ng magkabilang kamay ni Elena. Tinitigan niya ito ng malalim. Punong-puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Elena. Wala nang ibang babae para sa akin kundi ikaw. Nakita ko na ang lahat ng luho sa mundo kay Sheila. Pero sa iyo ko lang nahanap ang kapayapaan. Ikaw ang pahinga ko sa maghapong pagtatrabaho. Mahal na mahal kita, Marco. Salamat sa pagpili sa akin. Mahal na mahal din kita, Elena. Hindi ko pagsisisihan ng gabing nagpanggap akong driver dahil doon ko nahanap ang pinakamahalagang hiyas ng buhay ko. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nagpatugtog ng isang mahinang kanta. Tumayo siya at inabot ang kamay kay Elena para ayain itong sumayaw sa gitna ng dilim. Marco,
Mahina naman ang kanta. Tayo lang ang makakarinig niyan. Mas mabuti yun. Para sa atin lang ang sandaling to. Isayaw mo ko, mahal ko. Dahan-dahan silang nagduyan sa ritmo ng musika. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso nito na tila nagsasabing ligtas siya sa piling ng binata. Alam mo, iniisip ko na ako anong magiging itsura ng anak natin. Sana makuha niyang mamatamot ang kabaitan ng puso mo. At sana makuha niyang talino at paninindigan mo, Marco. Para lumaki siyang matapang na harapin ang mundo. Magiging mabuting ama ako, Elena. Pangako yan. Hindi ko hayaang maranasan niyo ang hirap na dinanos ko nung nagsisimula pa lang ako. Hindi ako makapaniwala na iniisip mo agad na magkakaroon tayo ng anak. Naiilang na sabi ni Elena. Huwag kang magtaka dahil ikaw naman ang gusto ko makasama habang buhay. Kaswal na sabi ni Marco. Agad-agad? Gulat na tanong ni Elena. Oo naman. Halakak ni Marco. Nagtapos ang kanilang gabi sa isang matamis na halik sa ilalim ng maliwanag na buwan. Isang gabing payapa, malayo sa mga intriga at gulo ng kanilang mga nakaraan. Doon sa garden ng mansyon, mas lalong tumibay ang sumpaan ni Marco at Elena na magsasama sa hirap at ginhawa. Habang nagiging maayos ang pagsasama ni Marco at Elena sa mansyon, isang araw ay biglang nabulabog ang lahat nang pumasok si Sheila na may kasamang bodyguard. Marco! Kailangan nating mag-usap! Tapos na ang lahat sa atin, Sheila. Wala na tayong kailangan pag-usapan pa. Makakalis ka na. Agad na itinaboy ni Marco si Sheila. Buntis ako! At alam kong ikaw ang ama na dinadala ko! Pasigaw na sabi ni Sheila. Ang kapal din ang mukha mong magpakita rito. Pagkatapos mong sumama kay Anton, isang buwan tayong hindi nagtabi dahil abala ka na sa lalaki mo. Imposible nga akin yan. Hindi! Nung huling date natin sa hotel, bago ka mag-disguise, doon na buo ito. At teka, sinong babaeng to? Bakit mo hinahawakan ang kamay ng katulong na yan? Tanong ni Sheila. Nakatitig ito sa suot na uniformeng pangkasambahay ni Elena. Sir, baka mas mabuti pong umalis na muna ako. Mukhang kailangan niyo ng private na usapan. Napayo kong sabi ni Elena. Hindi, Elena. Manatili ka sa tabi ko. Sheila, alam ko ang bawat galaw mo. May tracker ang sasakyang ginamit natin at alam kong gabi-gabi kang nasa kondo ni Anton. Huwag mo kong gawing tanga. Tanggapin mo man o hindi. Anak mong nasa sinapupunan ko. Giit ni Sheila. Fine. We'll get a paternity test then. Ha? Hindi na yan kailangan. Sure naman ako na ikaw ang ama ng baby ko. Kung sure ka, bakit ayaw mo mag-paternity test? Hindi makasagot si Sheila. Galit itong umalis at nagbanta pa nga na hindi pa daw sila tapos ni Marco at Elena. Bumaling agad si Marco sa dalaga. Elena, pasensya ka na sa narinig mo. Hindi ko akalain na susugo dito ang babaeng yun para gumawa ng eksena. Marco, totoo ba yung sinabi niya? Nabuntis siya? Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi akin yun. Noong panahong nagpapanggap akong driver, diring-diri siya sa akin. Wala kaming ugnayan mga isang buwan bago ko pa man siya nahuli. Huminga ng malalim si Elena. Hinawakan niyang kanyang tiyan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. May luha na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kung ganun, paano kung sabihin ko sa'yong ako ang buntis? At sigurado akong sa'yo to. Nabigla si Marco. Tila huminto ang mundo niya sa narinig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena at hinawakan na magkabilang balikat nito. Ano? Elena, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro? Bakit ako magbibiro sa ganitong bagay? Ilang araw na akong nakakaramdam ng pagkahilot pagsusuka kaya nagpa-check up ako. At kinumpirma ng doktor na buntis nga ako. Nung gabi sa kondo, doon na buong batang to. Kaya pala madalas kang nahihilo nitong mga nakaraang araw. Akala ko'y dahil lang sa pagod sa trabaho. Oo, natatakot ako nung una, Marco. Kasi bilyonaryo ka. At kasambahay mo lang ako. Akala ko kapag nalaman mo, itataboy mo ako dahil
iisipin mong may interes ako sa yaman mo. Kaya ba hindi mo sinabi agad? Oo, natatakot ako. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Hindi din naman kita masisisi. Isang babaeng nakilala mo lang sa bar ng isang gabi, tapos sumama na sa'yo agad. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Hindi ako pakawalang babae. Alam ko naman yun. Alam ko akong unang lalaki sa buhay mo. Alam namin mga lalaki yun at alam ko din na pareho lang tayong may pinagdadaanan ng gabing yun. Pero hindi ko naman naisip na masama kang babae. Salamat naman kung ganun, ani Elena na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. At huwag ka mag-alala dahil pananagutan kita. Hindi ko tatalikuran ng anak natin. Handa naman akong magpa-paternity test. Hindi na kailangan ng paternity test, Elena. Tinatanggap ko ang bata sa sinapupunan mo. Aha? Bakit? Hindi ba humingi ka ng paternity test kay Sheila? Kaya naisip ko na hihingan mo din ako ng paternity test. Oo, dahil wala akong tiwala sa kanya. Alam ko matagal na niya ako niloloko. Kaya hindi ako naniniwala na anak kong dinadala niya. Salamat naman kung ganun. Biglang niyakap ng mahigpit ni Marco si Elena. Ramdam ni Elena ang mabilis na tibok ng puso ng binata. Hindi ito takot, kundi purong kagalakan. Hindi kita itataboy, Elena. Ito na ang pinakamagandang balitang narinig ko sa buong buhay ko. Hindi ka galit? Baka masirang reputasyon mo dahil sa akin. Saan ka ba nakakita ng lalaki nagagalit dahil magkakaroon siya ng anak sa babaeng mahal niya? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Masaya ako, Elena. Sobrang saya ko. Hinalikan ni Marco noon ni Elena bago lumuhod sa harap nito para tapatan ang tiyan ng dalaga. Baby, naririnig mo ba si Daddy? Huwag ka mag-alala. Hindi ka magiging driver lang gaya ng disguise ko nun. Lahat ng karangyaan sa mundong to, ibibigay ko sa inyo ng mommy mo. Marco, tumayo ka nga riyan. Baka makita tayo ng mga ibang katulong. Ano na lang iisipin nila? Hayaan mo silang makakita. Simula sa araw na to, hindi ka na magsisilbi rito. Ikaw nang pagsisilbihan. Tatawag ako ng pinakamagaling na doktor para tingnan kayo. Inilalaya ni Marco si Elena paupo sa malambot na sofa. Kinuha niya ang kamay nito at pinuspos ng halik. Salamat, Elena. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit na umalis ka sa kondo nang hindi nagpapaalam ng maayos nun. Inisip ko rin na baka nakalimutan mo na ako. Pero heto tayo ngayon, bubuo na ng sariling pamilya. Hindi kita malilimutan. Alam mo, nung nagpanggap akong driver, ang hinahanap ko lang ay katapatan. Kay Sheila, puro kasinungalingan ang nakuha ko. Pero sa'yo, kahit sa maikling gabi lang sa kondo, naramdaman ko ang totoong pag-ibig. Paano si Sheila? Siguradong gagawa pa yun ng gulo. Hayaan mo siya. Magpa-DNA test siya kung gusto niya. Pero alam ko ang katotohanan. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ang anak natin. Maghahanda na tayo para sa kasal. Kasal agad? Hindi ba pwedeng dahan-dahan lang? Ayoko magdahan-dahan pagdating sa'yo. Gusto ko bago pa lumaki yung tiyan mo, dala mo na ang apelido ko. Ngumiti si Elena, isang ngiting puno ng pag-asa. Ang dating simpleng dalaga na naghahanap lang ng trabaho, ngayon ay magiging asawa na ng isang bilyonaryo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang gabing hindi sinasadyang nagbuklod sa kanilang mga puso. Doon ka na matutulog sa kwarto ko, ha? Magiging mag-asawa na din naman tayo. Para mabantayan ko kayo ni baby. Hindi ako mapapakali kapag wala kayo sa paningin ko. Ani Marco. Tutol man ay wala ding nagawa si Elena. 2:00 na ng madaling araw pero gising na gising si Marco. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil naramdaman niyang wala sa tabi niya si Elena. Agad siyang bumaba at natagpuan ng dalaga sa kusina. Nakaupo sa sahig sa harap ng nakabukas na refrigerator. Elena, anong ginagawa mo riyan sa sahig? Bakit hindi mo ako ginising? Marco, pasensya na. Bigla lang akong nagutom eh. Tapos parang ang init-init. Kaya dito na muna ako sa tapat ng ref. Sagot ng dalaga habang may hawak na garapon ng manggang hilaw at bagoong. Mangga at bagoong sa madaling araw? Halika nga rito.
Baka sumakit ang likod mo sa lamig ng sahig. Kung naiinitan ka sa loob ng kwarto ay pwede naman nating nakasan ng aircon. Iba ang lamig ng ref at freezer. Binuhat ni Marco si Elena at maingat na iniupo sa kitchen counter. Kumuha siya ng malinis na kutsara at tinulungan ng dalaga. Nakakahiya, Marco. Bilyonaryo ka tapos pinagsisilbihan mong katulong mong nobya sa madaling araw para lang sa mangga. Ano ka ba? Sinabi ko na sa'yo, diba? Hindi ka nakatulong dito. Ikaw ang reyna ng bahay na to. At ang dinadala mo ay ang prinsipe o prinsesa ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Kahit gusto ko ng balut mamayang alas 5? Kahit balut, itlog na maalat o kahit ano pa yan. Magpapahanap ako sa buong Maynila. Makuha lang ang gusto mo. Isang gabi, kumuha si Marco ng maligamgam na tubig at dahan-dahang hinilot ang mga paa ni Elena na medyo namamanas na. Marco, wag na. Marumim pa ako. Nakakahiya. Tumigil ka nga. Gusto kong gawin to. Alam kong nahihirapan ka sa pagbubuntis mo kaya hayaan mo ako naman ang bumawi sa'yo. Salamat, Elena. Salamat? Para saan? Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama. Nung nagpanggap akong driver, nakakala ko wala nang tapat na tao sa mundo. Pero dumating ka. At ngayon, magkakaroon pa tayo ng baby. Ipinatong ni Marco ang kanyang tenga sa tiyan ni Elena na medyo matambok na. Oy, maliit na Valderrama. Huwag mong pahihirapan si mami mo, ha? Daddy's here. Hindi ka namin pababayaan. Ang kulit mo talaga. Masyado pang maaga para marinig ka niya. Nararamdaman niya ako, Elena. Ramdam niya kung gaano ko kayo kamahal. Hinalikan ni Marco ang tiyan ni Elena bago tumayo para yakapin ang dalaga. Ramdam ni Elena ang init at proteksyon sa mga bisig ng binata. Mahal na mahal kita, Marco. Kahit na minsan ay masungit ako dahil sa paglilihi ko. Kahit araw-araw mo ba akong sungitan, hindi ako magsasawa. Basta sa huli, ako pa rin ang yayakapin mo. Nanatili silang ganoon sa gitna ng tahimik na kusina. Malayo sa ingay ng mundo at sa panggugulo ng mga taong nais silang sirain. Isang simpleng sandali, pero puno ng pangakong walang iwanan. Gabi na at katatapos lang maligo ni Elena. Dahil malaki na ang kanyang tiyan, hirap na siyang gumalaw at madalas na sumasakit ang kanyang likod at binti. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Marco na naghahanda ng mga langis at mainit na tuwalya sa ibabaw ng kama. Marco, gising ka pa pala? Akala ko'y nakatulog ka na sa sofa habang nagbabasa ng mga reports mo. Paano ko makakatulog kung alam kong nahihirapan ng mahal ko? Halika rito, maupo ka ng dahan-dahan. Inalalayan ni Marco si Elena na makaupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang maliit na bangko at doon siya lumuhod para maabot ang mga paa ng dalaga. Naku Marco, huwag na, nakakaya talaga. Bilyonaryo ka tapos nakaluhod ka sa harap ko para lang hilutin ng paa ko. Balik-balik po ng bilyonaryo ka, oy! Ay, lang ka maingon, besh? Elena, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sa loob ng kwartong to, hindi ako bilyonaryo. Ako ang asawa mo, ang tatay ng anak mo, at tungkulin kong siguraduhin na komportable kayong dalawa. Nagsimulang maglagay si Marco ng lavender oil sa kanyang mga palad at dahan-dahang hinilot ang namamanas na paa ni Elena. Napapikit ang dalaga sa sarap ng pakiramdam. Salamat Marco. Ang gaan ng kamay mo. Nawawalang pagod ko. Dapat lang. Maghapon kang nag-aayos ng gamit ng baby natin. Sabi ko naman sa'yo, ipagawa mo na lang sa mga staff. Bakit kailangan ikaw pang mag-isa? Gusto ko kasi na akong gumagawa, Marco. Gusto ko na bawat damit na isusuot niya, naramdaman ng pagmamahal ko. Iba pa rin kasi yung galing sa nanay. Kung sa bagay, tama ka naman. Mapalad ang baby natin at ikaw ang ina niya. Basta mangako ka na, kapag pagod ka na, magsasabi ka, ha? Pangako. Mahal na mahal kong baby natin at hindi ko siya ilalagay sa panganib. Maasahan mo yan. Tumigil si Marco sa paghilot at lumipat sa tabi ni Elena. Isinandal niya ang ulo ng dalaga sa kanyang balikat habang ang isa niyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa malaking tiyan nito. Ramdam mo ba yun? Sumisipa siya. Namilog ang mga mata ni Marco sa excitement sa anak.
Oo, kanina pa yan malikot. Mukhang narinig ang boses mo kaya nagigising. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa tiyan ni Elena at bumulong ng napakahina. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Hey little one, Daddy's here. Huwag mo masyadong sipain si mommy ha. Pagod na siya. Pero sige, sipa lang para malaman namin na malakas ka. Bolero ka talaga. Pati sa baby natin nagmamayabang ka. Hindi yun pagmamayabang, Elena. Proud lang ako. Proud ako na sa dinami-rami ng pinagdaanan ko. Mula sa pagtataksil ni Elena, mula sa pagtataksil ni Sheila hanggang sa pagpapanggap ko bilang driver. Ay dito rin pala ako haantong sa pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Inisip ko minsan, paano kung hindi ka nag-disguise nun? Paano kung hindi tayo nagkita sa bar? Naniniwala ko sa tadhana, Elena. Siguro kahit hindi ako nag-disguise, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para magtagpo tayo. Dahil ikaw lang babaeng nakatadhana para sa akin. Nako, napaka-sweet mo naman. Magkakaanak na tayo. Hindi mo na ako kailangang pakiligin. Hindi yan totoo. Kahit na magkaanak tayo, gusto pa din kitang pakiligin at araw-araw kitang pasasayahin. Salamat naman kung ganon. Kaya mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ikaw, si baby at lahat ng magiging anak natin in the future. Kinabukasan, kinuha ni Marco ang isang box mula sa drawer at may inilabas na maliit na sapatos na pang baby. Kulay puti ito at napakalambot. Binili ko to kanina bago ako umuwi. Naisip ko lang, balang araw ituturo ko sa kanya kung paano maglakad dito sa garden ng mansyon. Ang aga mo namang bumili ng sapatos, Marco. Ang liit-liit pa niyan. Gusto ko lang nahanda ang lahat. Gusto ko na sa oras na lumabas siya, wala na siyang ibang iisipin kundi ang maging masaya. Hindi ko hahayaan na maranasan yung hirap o panliliit ng ibang tao. Basta ang mahalaga sa akin, Marco, lumaki siyang may mabuting puso. Yung katulad mo na marunong lumingon sa pinanggalingan. At katulad mo na hindi tumitingin sa yaman kundi sa pagkatao. Hinalikan ni Marco si Elena sa labi. Isang halik na puno ng pasasalamat. Pagkatapos ay dahan-dahan silang nahiga sa kama. Magkayakap habang pinapakinggan ang tibok ng puso ng isa't isa. Natulog na tayo, mahal ko. Bukas ipapasyal kita sa parke. Gusto kong makalanghap ka ng sariwang hangin. Sige, basta kasama ka. Mahal na mahal kita, Marco. Mahal na mahal din kita, Elena. Higit pa sa iniisip mo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng dambuhalang mansyon, nahanap ng dalawang magkaibang mundo ang kanilang sariling paraiso. Isang simpleng pagmamahalan na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto o diamante. Isang gabi, katatapos lang ng hapunan, inalalayan ni Marco si Elena paakyat sa rooftop ng mansyon. Medyo hinihingal ang dalaga dahil sa bigat ng kanyang tiyan, pero hindi niya magawang magreklamo dahil sa higpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Marco, saan ba tayo pupunta? Bakit kailangan dito pa sa itaas? Ang dilim-dilim kaya. Magtiwala ka lang sa akin, Elena. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Pagbukas ng pinto sa rooftop, biglang bumukas ang libu-libong fairy lights na nakapulupot sa mga halaman. May isang mahabang red carpet na puno ng mga talulot ng rosas at sa dulo nito ay isang mesa para sa dalawa. Ang tanawin ng buong lungsod ay nasa harap nila, kumikinang na parang mga diamante. Marco, ano to? Bakit ang daming bulaklak? Gusto ko kasing maging espesyal ng gabing to. Ilang buwan na tayong magkasama, Elena. Marami na tayong pinagdaanan. Mula sa pagpapanggap ko bilang driver, sa panggugulo ni Sheila, hanggang sa pagbuo natin ng pamilya kasama ang baby natin. Inalalayan ni Marco si Elena na maupo. Isang violinist sa gilid ang nagsimulang tumugtog ng paborito nilang kanta. Elena, nung gabing nakilala kita sa bar, akala ko'y katapusan na ng mundo ko. Akala ko'y wala ng tapat na babae. Pero ikaw, kahit nalasing ako at mukhang basahan, hindi mo ako iniwan. Pinatuloy mo ako sa kondo mo nang walang pag-aalinlangan. Kasi ramdam ko noon na mabuti kang tao, Marco. Kahit na mukha kang nawawala, may kakaiba sa'yo na nagpakalma sa akin. Doon ko napatunayan na hindi pera ang kailangan ko para maging masaya. Ang kailangan ko ay ikaw. Isang babaeng handang makinig sa akin.
Handang pagalitan ako kapag mali ako at handang mahalin ako sa kung sino talaga ako. Salamat, Marco. Pero alam mo naman na kahit wala ang lahat ng karangyaang to, mamahalin pa rin kita. Alam ko, Elena. Kaya nga ngayong gabi gusto kong formal na hingin ng iyong kamay. Ayoko maging nobyo mo lang habang buhay. Gusto ko sa paglabas ng anak natin, dala mo na ang pangalan ko. Gusto ko ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang asawa ko. Dahan-dahang tumayo si Marco. Sa harap ni Elena, ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami sa mundo ng negosyo, dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod. Inilabas niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang napakagandang diamanting singsing na may disenyo ng isang maliit na korona. Marco, ano to? Elena, ikaw nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Ikaw nagbigay sa akin ng dahilan para gumising araw-araw ng may ngiti. Sa harap ng mga bituin na to at sa harap ng anak natin na dinadala mo. Napahinto si Marco dahil sa tindi ng emosyon. Hinawakan niyang kamay ni Elena na nanginginig na rin. Elena, will you marry me? Papayag ka bang maging katuwang ko sa hirap at ginhawa hanggang sa huling hininga ko? Marco, oo, pakakasalan kita. Higit pa sa oong isasagot ko sa'yo. Umiiyak na si Elena sa tuwa habang isinusuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Agad siyang itinayo ni Marco at maingat na niyakap ng mahigpit. Salamat, Elena. Pangako, hindi mo pagsisisihan ang araw na to. Gagawin ko ang lahat para maging pinakamasayang babae ka sa mundo. Huwag mo nang gawin ang lahat, Marco. Sapat na sa akin na nandito ka sa tabi namin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mrs. Valderrama, Tubi. Sa ilalim ng kalangitan, sa gitna ng mga bulaklak at musika, nahanap ni na Marco at Elena ang kanilang happily ever after. Ang dating driver in disguise at ang simpleng kasambahay ay magiging isa na sa harap ng Diyos at ng tao. Isang pag-iibig ang nagsimula sa isang pagkakamali, pero naging pinakamagandang desisyon sa kanilang buhay. Abot-abot ang kaba ni Elena habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown na puno ng puntas at diamante. Manang, totoo ba to? Pakiramdam ko panaginip pa rin ang lahat. Totoo ito, Elena. O baka dapat ko nang sabihin, Ma'am Elena, napakaganda mo. Salamat po. Pero nakakapanibago pa rin. Dati tagalinis lang ako rito. Ngayon ako na ikakasal sa may-ari ng mansyong to. Parang fairy tale. Nakakatakot dahil baka panaginip lang ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na tuxedo. Napahinto siya nang makitang mapapangasawa. Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Marco, bawal mo akong makita bagong kasal. Maalas daw yun. Hindi ako naniniwala sa malas. Ang swerte ko na nga dahil nandito ka, diba? Tsaka gusto ko lang masigurado na hindi ka tatakas. Saan naman ako pupunta? Hawak mo na ang puso ko, pati ng anak natin. Naando na si Mateo sa simbahan kasama si na mama. Hinihintay na tayo ng lahat. Humarap si Elena kay Marco at inayos ang kurbata nito. Salamat, Marco. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan kahit nung nalaman mong kasambahay lang ang babaeng nakasama mo ng isang gabi. Elena, hindi naman ang trabaho mong minahal ko. Yung puso mo. Yung pagiging totoo mo nung gabing sawi ako sa bar. Yun ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. At salamat din dahil pinanindigan mong nangyari sa atin sa kondo. Akala ko talaga noon nakalimutan mo na ako. O baka itanggi mo ang lahat. O baka naman bumaba ang tingin mo dahil nakuha mo ko ng isang gabi. Balik tanaw ng dalaga. Hindi kita malilimutan. Ikaw nagligtas sa akin mula sa panloloko ni Sheila. Kaya ngayon gagawin nating tamang lahat. Sa loob ng simbahan, puno ng mga bulaklak at mahalagang taong simbahan. Nang bumukas ang malaking pinto, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa altar. Sa dulo, naghihintay si Marco na may luhang nagniningning sa mga mata. Na makarating sa harap, iniabot ni Marco ang kanyang kamay. Handa ka na bang maging misis ko? Igit pa sa handa, Marco. Nagsimula ang seremonya. Tahimik ang lahat habang binibigkas nila ang kanilang mga panata sa isa't isa.
Sinabihan sila ng pari na maaari na silang magbigay ng kanilang vow para sa isa't isa. Elena, nung gabing nagpanggap akong driver para hulihin si Sheila, akala ko katapusan na ng tiwala ko sa mga babae. Pero nang makita kita sa bar, nang uminom tayo at magtawanan, doon ko naramdaman na may pag-asa pa pala. Muntik pa nga kitang hindi pansinin dahil akala ko masungit ka. Patawad sa pagiging sarkastiko ko nun. Pero salamat kahit iniwan mo ko sa kondo. Salamat dahil kahit naging awkward ang pagkikita natin bilang amot katulong, pinutunayan mo na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado. Ngayon sa harap ng Diyos at ng anak natin, pinapangako ko na ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Napahagulgol ng bahagya si Elena bago siya nagsalita. Marco, pumunta ako ng Maynila para magtrabaho para sa lolo ko. Hindi ko inakalang ang lalaking nakilala ko sa bar. Siya palang magbabago ng tadhana ko. Natakot ako nung una dahil bilyonaryo ka at mahirap lang ako. Pero pinaramdam mo sa akin na sapat ako. Na hindi mo kailangan ng ginto dahil ako ang hiyas mo. Ipinapangako ko na aalagaan kita, ang anak natin, at ang pamilyang to ng buong tapat. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang belo ni Elena at hinalikan nito ng puno ng pagmamahal. Nagpalakpakan ng lahat, kasama mga magulang ni Marco na bakas ang kagalakan. Dinala ni Marco si Elena sa rooftop ng isa sa kanyang mga hotel para sa reception. Ito ang paboritong lugar ni Marco dahil dito nila unang inamin ang nararamdaman nila sa isa't isa sa ilalim ng mga bituin. Natawa ang lahat. Maya-maya pa'y lumapit ang ina ni Marco na si Doña Sofia. Elena anak, maligayang pagdating sa pamilya namin. Pasensya ka na kung naging matigas ako nung una. Hindi ko kayo natanggap agad kaya kahit minsan na hindi ako dumalaw sa inyo. Pero naintindihan mo na rin na nagmamahalan kayo. Kaya heto ko sa kasal nyo. Gusto kong nandito ko sa pinakamasayang araw ni Marco. Naintindihan ko po, ma'am. Ay, mama pala. Gusto niyo lang pong maprotektahan si Marco. At napatunayan mo na ikaw ang pinakamagandang proteksyon na dumating sa kanya. Alagaan yung apo ko, ha? Opo, mama. Pangako po. Naging masaya ang gabing yon. Pati ang mga bisita ay talaga namang nag-enjoy sa mga activities at programs na inihanda ng mga event organizers. Masasarap din ang mga pagkaing hinain ng isang sikat na catering company. Matapos ang mahabang selebrasyon, bumalik ang dalawa sa kanilang suite. Pagod ka ba, misis ko? Medyo, pero sobrang saya ko, Marco. Hindi ko akalain na mauuwi tayo sa ganito. Gusto ko lang maging tamang lahat para sa atin. Yung gabing yun sa kondo, bagamat bunga ng pagkakamalit kalasingan, yun ang naging daan para mabuong pamilyang to. Siguro nga tinadhana talaga tayo. Isipin mo, sa dinami-rami ng bar sa Maynila, doon pa tayo nakita. At sa dinami-rami ng agency, sa akin ka napunta. Niyakap ni Marco si Elena mula sa likod habang nakatingin sila sa ilaw ng lungsod mula sa bintana. Wala na magiging hadlang ngayon. Wala na si Sheila, wala na mga lihim. Tayo na lang, Elena. Tayo na lang, Marco, at ang magiging mga anak natin. Anong mga? Ibig sabihin ba nito, susundan agad natin ng baby sa tiyan mo? Marco naman, kasal pa lang natin kanina. Mga kuya at ate agad ng babyng iniisip mo. Siyempre, gusto ko na maraming maliliit na Elena sa mansyon. Natawa si Elena at lalong sumandal sa dibdib ng asawa. Mahal na mahal kita, Marco. Mas mahal kita, Elena. Higit pa sa yaman ko. Higit pa sa kahit na ano. Matapos ang maranyang kasal na dinaluhan ng mga pinakasikat na tao sa bansa, mas pinili ni na Marco at Elena na magpalipas ng kanilang unang linggo bilang mag-asawa sa kanilang bagong rest house sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad at sa mga kamera ng media. Sikat ng araw nang magising si Elena, ramdam niya ang init ng braso ni Marco na nakapulupot sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang lumingon at nakitang mahimbing na tulog ng kanyang asawa. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ang singsing sa kanyang daliri. Gising na, Mr. Valderrama. Tanghali na. Sayang naman ang ating bakasyon kung matutulog lang tayo buong araw. Tara't mamasyal tayo. Mag-check ka din ng email at text at baka may mga mensahe galing sa mga tauhan mo sa Maynila. Hayaan mo sila, naka-off ang phone ko. Ngayong araw, asawa mo lang ako, hindi CEO ng kumpanya. Sagot ni Marco habang nakapikit pa rin, sabay higpit ng yakap sa dalaga. Bolero ka talaga.
Halika na, nagugutom na rin ang baby natin. Gusto ko ng sinangag at tuyo. Tuyo? Sigurado ka? Akala ko ba gusto mo ng pancake o omelette? Yun ang gusto ko eh. Bakit, ayaw mo ba? Siyempre kahit ano pa ang gusto mo susunod ako. Sabi ko nga sa'yo, driver mo pa rin ako. Driver ng buhay mo. Bumaba ang dalawa sa kusina. Sa halip na hayaan ng mga katulong, si Marco mismong nagsuot ng apron at nagsimulang magsangag ng kanin. Nakatingin lang si Elena sa kanya habang humihigop ng gatas. Bagay sa iyong apron, Marco. Parang hindi ka CEO ng malaking kumpanya. Ganito talaga kapag under ng asawa. Pero seryoso, Elena. Ang saya ko. Yung pakiramdam na pagising ko, ikaw agad ang nakikita ko at alam kong hindi ka na aalis. Saan naman ako pupunta? Nakatali na ako sa'yo. Tsaka sino pa bang magtsatsaga sa isang bilyonaryong nagpapanggap na driver? Ouch, ah. Pero totoo, salamat. Salamat dahil tinanggap mo ako kahit nung akala mo'y wala akong pera. Lumapit si Marco kay Elena at tinalikan ito sa noo habang hinihintay na maluto ang tuyo. Ang amoy ng bawang at tuyo ay humahalimuyak sa buong bahay. Isang simpleng amoy na nagpapatunay ng kanilang simpleng kaligayahan. Pagkatapos kumain, lumabas ang dalawa sa veranda na nakaharap sa dagat. Nakaupo si Elena sa tumba-tumba habang si Marco ay nasa likod niya. Dahan-dahang hinihilot ang kanyang mga balikat. Marco, tingnan mo yung dagat. Ang payapa, no? Sana ganito na lang tayo palagi. Gagawin natin ganito laging buhay natin. Magtatrabaho ako pero sisiguraduhin kong may oras ako sa inyo. Ayoko lumaki ang anak natin na puro pera lang nakikita. Gusto ko maramdaman niya ang init ng isang pamilya. Alam mo, naisip ko lang, paano kaya kung naniwala ka kay Sheila nun? Siguro hanggang ngayon ay niloloko ka pa rin niya. Huwag na natin pag-usapan yun. Tapos na ang kabanatang yun. Ang mahalaga nandito ka. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko, Elena. Yung pag-disguise ko, akala ko ay para lang mahuli siya. Pero yun pala ang paraan para mahanap kita. Mahal na mahal kita, Marco. Kahit na minsan ay napaka-stricto mo. Mahal na mahal din kita, Mrs. Elena Valderrama. Handa ka na ba sa susunod nating adventure? Ang pagiging mga magulang? Kasama ka, handang-handa na ako. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa tiyan ni Elena at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Wala nang disguise, wala nang lihim, tanging purong pagmamahalang ang namamagitan sa kanila. Sa bawat sipa ng kanilang baby, tila sinasabi nito na excited na rin siyang makita ang napakagandang mundo na binuo ng kanyang mga magulang mula sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nang magdilim na, pumasok na sila sa loob, magkahawak ang kamay, baon ang pangakong hinding-hindi sila magbabago, ano man ang hamon na dumating sa kanilang pagsasama. Sa huli ay naging masaya at masagana pa din naman ang kanilang pamilya.